Dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon na ipinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag Administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na ang maging leader itong si VP Sara. No? Bolilyaso agad ang isang kriminal na kidnapper na Madriaga sa kanyang mga kasinungalingan laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinagot at pinalaga ng Presidential Security Group itong hinayupak na markang sinungaling. Bistado naman ang kanyang abogado, anak ng kagwang, abogado pala ito ng mga drug lord, animal. Diyos ko, Ginoo. Ano na po ang ginagawa ng mga kritiko, ng mga oposisyon laban kay Vice President Inday Sara? Wala na, sumuko na kayo. Hindi na po talaga ninyo kayang pigilan pa ang pagkapangulo ni Vice President Inday Sara Duterte. Bilyon-bilyon ang pinakawalan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Baque, Sandro Marcos dito laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ito, bistadong-bistado na po ang kanilang mga drama na mismong si Atty. Harry Roque pala ang nagsampa dito sa hinayupak na ito ng kidnapping. Na ito ay convicted na nga ho, nakapihit na sa pihitan anak ng kagwang. Sino bang paniwalaan natin? Yung mga kriminal na convicted o yung mga walang kaso at matitino na nagsiservisyo sa bayan? Anak ng kamuti kayo ha. Desperado talaga ang mga animal. Hindi na nila alam kung paano pabagsakin si Vice President Inday Sara Duterte. Grabe, lumantad ang kanilang mga kasinungalingan eh. Madali lang kasi ngayon mag-research eh. May social media na, may internet na. Agad nyo malalaman ang katotohanan ng mga hinayupak ng mga kriminal na ito. Tingnan mo yung mga witness ng mga kriminal, nakakulay orange sa mga damit. Like mo muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell. At suportahan nyo po ang Berada Aguila. Alas 2 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Magandang tanghali po sa ating lahat. Matindi po itong pakawala na black propaganda laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero maraming technical, no? Technicality ang kanyang affidavit, maraming sablay, bulilyaso, puro gawa-gawa lang. Alam niyo po kasi pag scripted, talagang hindi pulido ang testimonya. May affidavit eh. Pero ang resulta, puro kasinungalingan. Ang masaklap dyan, po sa yung mga PSG pumalag. Pakinggan po muna natin itong balitang ito bago po natin i-rebat. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng DC. Narito ang exclusive agenda. Buang ka, Corina. Whistleblower. Pasabog. Baka paninira. May bagong paninira. Putang ina naman talaga itong mga reporter na to. Tatanda na lang kayo. Sinungaling pa rin kayo. Tata kayo sinungaling. Mga bayaran kayo. Mga animal kayo. Sarap ninyo pagmumurahin kaliwat kanan eh. Bakit ba ninyo pinapalabas po itong mga kasinungalingan ng mga hinayupak na mga kalaban ng mga Duterte? Magkano ba, Corina Sanchez? Magkano ba bilyonaryo? At ang balitang daw natin, itong bilyonaryo. Nabili na rin ni Tambaluslos. Anak ng kamote. Oh. Tuloy. Agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating Intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ninoy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Puta, Intel. Kasama daw sa Intel. At sa confidential funds, alam niya. Tanga ng animal na to. Kaya ito, tuloy lang natin ng konti oh. Intel criminal, wanted, kidnapper, convicted, Intel, kakasama ka sa Intel, buang talaga naman, oh. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera pinabot sa kanya doon sa area ng sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nag-attend siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Putang ina mo. Magdala ka daw ng pera doon sa putang ina mo mayor na yan. Ginaya nyo si Saldico, ah. Putang ina itong mga hinayupak na to, no? Saan ba nakakuha ng kapal ng mukha nito? Itong abogado na ni Madriaga, putang ina na yan, abogado po yan ng mga drug lord. No, ito bistado merong ito si Mike Navalio, sabi niya, Espinosa's lawyer Raymond Palad basically binabawi niya or nire-recant niya whatever statement na sinabi niya kay Senator De Lima which implicated Senator sa illegal drug. Putang ito yung abogado ni Kerwin Espinosa, nakasabwat ni Laila De Lima, kasabwat ng mga durugista. Kaya si De Lima nakalaya eh. Dahil sa animal na ito. Sipin mo yan. Abogado ni Kerwin Espinosa, ito rin ang abogado ngayon, tumatayo ni Madriaga. Utang ina, ano pong connection ninyo, mga hinayupak kayo, ito ay pakawala ho talaga ng mga sindikato na nasagasaan ng mga Duterte na takot na makabalik muli ang mga Duterte sa Malacanang ngayong 2028. Kaya ayan ang mga animal, talagang double time ang paninira. Tangina, nagbabanggit ka ng mayor, pero hindi daw na-meet. I-meet nyo para magkalaman, anak ng kagwang, oh. Pangalanan nyo kung totoo yan. Sinong mayor yan?
Hindi mo mabanggit kasi gawa-gawa lang ho. Yung affidavit ho ninyo. Ginaya nyo si Saldico. Saldico detalyado. Kayo bungi-bungi. Halatang scripted. Tang ina nyo. Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar Oy! na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Tanga! Pira, magdi-deliver ka sa comedy bar. Bagman. Kaya na saan ba kumuha ng kapal ng mukha tong anak ng kamuti na ito? Sus ko, sir. Buhay ka pa, sunog ng kaluluwa mo, anak ka ng kamuti ka, sarap mumurahin ng kaliwat kanan eh. Bagman, pira sa comedy bar magdala. Ang ina naman oh. Mga klase ni Inday Sara sa Luz School daw. Hala, ba't magdala doon ng pira? Kung kaya Saldico version, doon talaga sa bahay. Kasi pira. Pero ito sa comedy bar. Ang gago. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 milyon pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Gago si Tatay Digong tumawag sa kanya. May cellphone nga, walang cellphone si Tatay Digs. Mismo ha. Mismong tumawag si Tatay Digong sa kanya. Anak kayo ng kamuti kayo, si Tatay Digong merong special assistant to the president, si Senator Bungo. Kung merong ganyan, bakit putangin na si Tatay Digong direct tatawag sa'yo? Bakit si Kuya Bungo ayaw tumawag sa'yo? Ang tanga mo. Lahat ng transaksyon, kung meron man, lahat ng mga request kay Tatay Digong na makipag-usap, putangin na kay Kuya Bungo kadadaan, kahit makipag-meet ka lang kay Tatay Digong, makipag-picture dito ka kay Kuya Bungo. Grabe itong mga hinayupak ng mga script ninyo. Putang ina na yan, halatang halata na yan, hindi na yan bibinta oh. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. Putang ina. Antindi ng pwesto ha. National Security Council talaga. Tumutok sa Oplan Barrel, putang ina kidnapper, convicted. Putang ina ng script, antindi ng mga sapak ng animal ninyo. Saan ka nakakita? Is Security Council, Intel, PSG. Gagi oh. Ay muna. 2018 nang pinakilala siya kay Nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Oh no. Bakit kailangan ng intel report sa pagkapangulo? Utang ina, kandidato sa pagkapangulo? Di ba pangalawang pangulo tinakbo niya, hindi pagkapangulo? Anak ng gamuti na naman talaga. Dito na nga lang sablay-sablay. Ang tinakbo po ni Vice President Inday Sara, Vice Presidente noong 2022, hindi pagkapangulo. Di ba pagkapangulo yung sinabi? Inatasan din daw siya ng Vice Presidente kung sino at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay Nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Oh, narinig niyo. Kandidatura nito sa pagkapangulo? Buwang! Gagawa lang kayo ng script, sablay-sablay pa. Si Inday Sara, walang plano tumakbo na pagkapangulo at kahit Vice Presidente. Ngayon may intel ka mag-report. Buisit-buisit ka mga supporters ni Inday Sara kasi pinipilit siya tumakbo sa pagkapangulo eh. Walang plano, nagkagulo pa pinipilaban dahil dyan eh. Pagkapangalawang pangulo ang itinakbo. Walang plano gayon, mga animal kayo. At bakit kukunin ni Inday Sara yung mga kidnapper sa intel? Putang ina, si Presidente mo si Tatay Digong, bigyan ko ng PSG ito na maayos ang credential. Ito kidnapper, convicted po ito 1991 pa kidnapper ng animal. Tapos napawalang sala nga nung 2003, nangidnap na naman. Mga inchik yung kinikidnap, ayan kinasuhan. Convicted, tuloy oh. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Oh lol! Hindi nga namin kilala yan, yung sinasabi mo Inday Sara. Putang ina ako, Inday Sara Duterte supporters ako. Kami ang sumisigaw. Putang ina, hindi namin kilala yung grupo mo. Anak ka ng kamuti ka, kung ikaw man lang yan ang gumawa. Gawa-gawa ka lang tol. Paninira ka lang, dumikit ka lang sa mga Duterte. Patangin na, kriminal ka, dinikit ka sa mga Duterte. Tangina, di ibaong ka sa hukay. Nga nga, oh. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Katunayan na niya, Ha? Nagamit daw ang pira, pugo, drug dealers. Tang inumin naman talaga, napaka-stricto ni Tatay Digong noon, pinaggugulgol ng mga durugista. Tapos drug dealers, utang ina, ang galing ni Tonyo gumawa ng script, no, sablay-sablay. Ito na, Presidential Security Group, Trinor daw siya dito.
Putang ina na to. Ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang controversial na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay Puta, kay Trillanes sa script, no? Wala nang mapulot tong mga animal. na-deklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang. Tangina, no? Yung kaso na yan, may Senate Blue Ribbon Committee na. Ang tindi ng investigasyon. Nung panahon na yan, magnetic, ano yun, basta gano'n, no? Pero, wala mang nabanggit na Madriaga doon. Tapos ngayon, biglang didiga ka, kinukunik ni Trillanes. Itong si Madriaga doon sa magnetic, ano na, putang ina, puro droga. Pero yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, ni minsan, wala po, hindi po nabanggit yung pangalang Ramil Madriaga. Kasi nga, kidnapper yan. Iba ang ano nila, iba ang krimen na ginagawa nila, hindi dun sa shabu-shabu. Itong si Madriaga. Ang krimen nila, mga kidnapper sila, kidnapuran Sam. Group. Na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon Putang ina, kung di daw drugs baril, pero alam niya talaga na drugs yun. Dinagdagan mga bugago ka. Na drugs na nga, na baril pa. Animal talaga naman. sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Tapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Putang ina. Binisita pa talaga siya ng tao ni Inday Sara dyan sa BJMP. Sino ka? Gago. Tuloy. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Gago, pagbisita ni Inday Sara. Sinong nagbalita? Si Ramon Tulfo Marites. Tangina naman ninyo, bilyonaryo, kung ano-ano na naman pinanggagawa nyo sa buhay ninyo. Ilang bilyon ba yan? Naniwala kaya doon sa inayupak na walang hindi tuli? Buy black eye? Tangina naman talaga, buhay. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Uy! Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang din So ngayon, alam na natin. Laila de Lima, Madriaga, putang ina nyo. Putang ina, Palad. Nasa Palad mo. Palad ba pilidin ito? Sa aking kamao. Palad mo, kakamauin ko. December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napasuna ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Lolo ni Dexter Bilyonaryo. Garide. Aban! Abante buang kayo. Tangina, dapat ipaklus na kayo. Puro paninira lang. Nagpagamit kayo sa dilawan, mga drug lord. Tingnan mo Abogado ni Madriaga. Abogado yan ni Kerwin Espinosa. Kaibigan ni Laila de Lima. Bumisita kay Madriaga. Hindi si Inday Sara ang bumisita sa BJMP, kundi si Laila de Lima. Mga buang kayo. Kayo yung bumibisita Ba't si Inday Sara turo ninyo? Anong gagawin ni Inday Sara dyan sa BJMP? Putang ina, hindi matagal na dapat ginamit ninyo yung black propaganda. Bakit ngayon lang? Kung totoo yan. Kasi nga, utang ina, matatapos na kayo sa flood control, galit na ang taong bayan. Wala nang naniniwala nga dito Tingnan nyo sa mga comment section, yung mga reaction dyan sa mga balita na yan, putang ina, nakatawa lang lahat. Blood comments, binabatikos yung mainstream media, putang ina, kasi mga bayaran. Dapat, wag po kayong basta-basta magbalita. Kasi kasiraan po yan. Tingnan mo, niriribat kayo ng PSG. Itong hinayupak na kriminal na kidnapper na si Madriaga. Bago natin i-play yung video tungkol kay Atty. Harry Roque, kasi si Atty. Harry Roque may personal knowledge pala dito sa kriminal na ito, kasi si Atty. Harry Roque ang nagsampa talaga ng kaso dito. Convicted na kasi yan putang na, napalaya lang ng 2003. Kukumbita yan si Madriaga. Yung sentensya sa kanya, ang problema nakalaya noong 2003, dapat nabitay na tong animal na ito. Again, abogado po yan ni Kerwin Espinosa na confessed drug lord. Yan ang maliwanag po dyan, confessed drug lord. So narito po yung mga PSG na pumalag, si Cornel Lachica, umalma sa paratang. PSG po yan. Okay, basahin po natin yung sinasabi. 3 po ito pumalag ni Colonel Lachica. Ito yun. Ang sabi po niya, ito ay statement ni Colonel Raymond Dante P. Lachica. This statement issued to address reports citing claims attributed to Mr. Ramil Lagunoy Madriaga. Categorically state that I do not know Mr. Madriaga and have no personal or professional dealings with him at any time.
Sino ba kasi makipagkakilala dito sa criminal na ito, kidnapper? Any assertion suggesting that I was associated with, recommended by, or worked with him is false and devoid of factual basis. Assignments within the armed forces of the Philippines, particularly to security units supporting national officials, are governed by established procedures, formal vetting, and command authority. These processes cannot be influenced by private individuals. Kasi mayabang kasi, trainer daw siya eh. As a career officer of the Philippine Army, I have always carried out my duties in accordance with lawful orders, established protocols, and the core values of the armed forces of the Philippines. I take exception to the use of my name in narratives that lack verification or institutional grounding. I respectfully ask the public and media to rely on verified information and official armed forces of the Philippine sources. I remain ready to provide clarification to any competent authority as required. Kasi ginagamit nga, di ba? Sabi Intel, PSD pa, ang animal. No? Tangina eh, Trinor. No. O, ito pa, isa pang PSG. O, ito pa isa. Tingnan mo Ang sabi naman ito ay ulat ng Mindanao Times. Former PSG commander denies knowing accuser Ramil Madriaga. Di na natin anuhin yung affidavit ni Madriaga. Basahin, putang buwisit ka na lang eh. No? Dito na lang, yung mga ribat na lang ng mga PSG. Retired Brigadier General Randolph Kabangbang, a former commander of the Presidential Security Group, has issued a statement saying he does not know Ramil Madriaga, the man whose allegation linking Vice President Sara Duterte to drug lords in Pugo stirred online buzz. Kabangbang speculated that Madriaga may have befriended as PSG member and used that connection to pretend to be a member of the PSG. He added 2 times, there are many people like that. Madriaga remains detained at Camp Bagong Diwa on a separate kidnapping charge according to police records. Putang ina no? Kidnapping mula noon hanggang ngayon, paniwalaan po ninyo, ulul. Ito naman yung isang statement ng isa pang PSG. Ang sabi naman ni ito PSG Niembra. Former PSG Chief Jim Niembra. I don't know Ramil Madriaga. And as far as my memory serves me right, there was no such name in the PSG roster during my time. Putang ina, nagpa-picture ka lang Presidential Security Group, PSG ka na. Gago talaga, no? Retired Major General Jose Ariel Niembra, a former commander of the Presidential Security Group, stated in a message to Times that he does not know Ramil Madriaga. Mindanao Times din pa rin to, Madriaga is the man whose recent allegation linking Vice President Inday Sara. Madriaga remains detained. O, yan na. Hindi kilala itong gago na Madriaga ng Presidential Security Group. Paano ka magiging Presidential Security Group? Miyembro dyan, gago nga, kidnapper ka. Mga military lang po yan ang maging Presidential Security Group. Ayon naman kaya Jassy Igan, ito talaga, ni Tatay Digong to, personal nurse yata to, si Jassy Igan. Maraming nagtatanong kung kilala ko si Ramil na di umano ay dating PSD ni PRRD. Ang sagot ay hindi. Never ko ngayang nakita or nakasama. Pangalawa, when PRRD won in 2016, yung senior security ni PRRD na policeman ay binigyan na lang ng ibang assignment with the first family. Bakit? Dahil ang qualified lamang na maging PSD ng Pangulo ay need makapagtapos ng VIP protection course. Kahit matagal ka na bilang security aide, hindi ka pwedeng mag-duty unless mag-schooling ka muna ng 3 months in order to become a PSG. Si Ramil na hindi nga officer, hindi PMAyer, kaya sobrang labo ng kwento niya dahil alam ng lahat na sobrang strict ng PSG pagdating sa seniority at qualifications. Bilang isang civilian employee na madalas makahalubilo ang uniform personnel from time to time, wala po kaming knowledge to idea kung sino si Ramil or kung ano siya. At salungat po ito sa sinasabi niya na sworn statement niya. Putangin na. Budol-budol, laman na kay Bangag. Bakit papaniwalaan tong animal na to? Ito, may ribat din si General Fillmore. Si General Fillmore, ito talaga. Ano talaga to? Militar. Basahin ko na lang. Mayroon po akong ipapakitang iyan isa sa mga affidavit ng gago na kidnapper na si Madriaga. Ang sabi diyan, yung may bilog lang, kasi nirebat po ito ng ni General Fillmore. Putang ina ng mga general. Yung karibat nila, putang ina, criminal convicted gago. Convict man ito nung di ba, nung 1991 ang kidnapper. Kidnapping man, kaya nga nakakulong yan eh. Number 14 sa kanyang affidavit. Sabi naman Colonel Nolasco was one of my students. Putang ina, estudyante daw niya si Colonel Nolasco in the Presidential Security Corps.
Ang tangina mo. Kidnapper, estudyante si isang Colonel Nolasco. At that time, he was a commandant of the PSG training school. It was Colonel Nolasco who topped the service of Colonel Raymond Dante Lachica to head the BPS PSG Vice President Security Group. Putang ina. nagiging professor siya. Ang takin mo, anak ng kagwang, paano nagiging professor ito? Ang limal talaga naman. Professor yata ito ni Trillanes. Sabi ni General Pelmor, Colonel Nolasco naging estudyante ni Madriaga sa PSG. Ang mga training instructors ng PSG Training School ay galing sa elite unit ng Armed Forces of the Philippines. Katulad ng Marine Forces Recon, Scout Rangers, Light Reaction Regiment, Navy SEALs. Putangin na, si Madriaga po, elite din po yan. Elite na kidnapper. Ang commandant ng PSG Training School na si Colonel Nolasco ay naging estudyante daw niya. Wow! Divert pa more. Gago, no? Matatawa na lang tayo sa mga animal. Hindi wow. Colonel Nolasco daw. Estudyante ni Madriaga. Instructor ang animal. Saan ba PMAyer ba yan? Hindi nga PMAyer, kidnapper. ER. Kidnapper, PMAyer, buag na lang. No? Nakinang kalukuhan, gagawa lang kayo ng affidavit, sablay-sablay pa. Tama, si General Fillmore, diversionary tactics. Anong maniniwala? Sobra-sobra yung paniningaling eh. Yung kay ano nga lang, yung sinabi na direktang tumawag si Tatay Digong sa kanya. Putang ina, walang cellphone si Tatay Digong, maniwala ko kayo. Yung tawag ng ni Tatay Digong, dadaan kay Senator Bongo, ito, pakinggan natin ito. Ribatin natin ito bago natin si Atty. Harry Roque. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national security, baka masabi na yan, forensic yan, at makita talaga natin kung sino mga katext niya, kung kanino mga numbers ang nandoon na sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na ito ni former President Duterte, nakasave sa kanya yan, number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga Numbers ni President Duterte daw, nakasib. Puntahin na, sino paniwalaan natin? Yung convicted criminal, kidnapper? O itong mga taong kagaya ni Inday Sara? text messaging nila nandun daw lahat sa tatlong mobile phone niya. Atong balihon, ikaw ba nagapangusta pag ako ngayon? Dili po. Dili Wala lang ko siya nang musta sa kuha. Dili ka manawag, ana. Dili. Wala man siya sa phone ata, no? Pagkasabot ako, wala siya sa phone. 2016 to. Hindi nga daw ni Inday Sara makontak si Tatay Digong kasi walang cellphone. Tapos ngayon, pagdating dun sa Madriaga Animal na Kidnapping Group, meron daw, si Tatay Digong daw tumawag sa kanila. Putang ina. Ito galing kay Vice President Inday Sara. Sino paniwalaan natin, yung anak o yung kriminal na kidnapper? Putang ina ninyo. Ay! Hirap na ang mga tanga. Sige nga, tanongin ko kayo. Sino yung paniwalaan ho ninyo? Yung PSG o yung convicted criminal at yung abogado ng mga drug lord? Okay, ninang. Wala na, hirap na talaga sila. Paano pabagsakin si Inday Sara? Pero ito, pakinggan po natin itong si Atty. Harry Roque kasi si Atty. Harry Roque daw yung nagsampa ng kaso, yung bagong kaso, no, na I think 2018 ba yun, 2019, laban dito sa grupo ni Madriaga. Kriminal nga ito. Kidnapping ba yun? Kidnapping. Yung kaso? Ano po ba nangyari noong Well, 2023? Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. So, wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from ADAM. Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect nga doon sa kidnapping na yun. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Ganun po ba ang version na Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niya alabay na yung panahon daw na di umano na nanginap sila, siya ay nag-attend at isang parallel event ni VP Sara. No? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya. No? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may connection kay VP Sara dahil galing sa yung eskwelahan doon sa nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School. No? So yun ang pagkaka-explain sa akin. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Sabi niya sa akin, it was duly blattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and myself, no? Pero wala
Walang nasabi sa akin si VP Sara. Ang tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan? No? Bakit ako tinitrete niyang Madriaga yan? Yun ang pagtataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara. No? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara siguro sa kampanya at yung mga pictures na yan doon sa oath-taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Correct. Putangin na yung picture pala na nilabas natin kagahapon. Siya pala talaga yun, pero sabi kasi ni Sas hindi. Si Madriaga pala yan, no? Alam nyo, yung mga picture nga, sabi ko nga rin naman kagahapon, kahit si Madriaga yun, tama yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Politician si Inday Sara. Lahat ng gustong magpa-selfie, hindi niya yan tinatanggihan. Talagang selfie to the max. Dahil politiko si Inday Sara. Pero it doesn't mean na nagpa-picture ka kay Inday Sara, buwang ka, kaibigan na kayo, lulo mo. Nagpa-picture ka kay Inday Sara, animal ka, close na kayo, asira ulo ka. Ang tangina naman talaga, nagpa-picture ka lang doon sa picture na Presidential Security Group, PSG ka na. Ganun ba palang ang basihan? Ay, tika lang, magpa-picture ako kay Buboyim para close na kami. Ay, punta nga ako doon sa, sa law school. Magpa-picture ako doon para abogado na ako. So, hindi ka na mag-aaral ng abogasiya. Ang ganda naman ng trip na to, no? Mga addict trip lang, no? Hindi ka na mag-bar exam. Magpa-picture ka lang, abogado ka na. Lala mo. Magpa-picture ka lang sa saan ba yung College of Doctor? Yan, Manila Docs. Pag-picture ka doon sa UP, doktor ka na. Tama naman ng mga to. Ito, meron ding pinabit na sablay si Madriaga. Ito pa, puro nga kwento. Sabi ni dyan, ni Jason sa classmate daw sa San Sebastian College of Law School ni Ramil Madriaga, si VP Inday Sara noong 1991. Hoy, baliw! Elementary pa lang si Sara Duterte noon. 1991. College of Law classmate sila. Inday Sara, elementary pa si Inday Sara pala niyan. Kaya si Tatay Digong, hindi pwedeng mag-classmate sila dyan, 1991. Wala po tangina, manira lang ng manira. Gusto lang makapanira. Wala as in. Alam niyo po, ang kawawa lang ang taong bayan. Ito, kasabot itong mainstream media, dapat ito parusahan. Tingnan mo, yung affidavit ni Madriaga, ginaya niya si Saldico. Sige nga. Ngayon, sino yung paniwalaan ninyo dito sa dalawang tao? Si Madriaga, convicted kidnapper. No? 1991, hukom bitay na dapat yan eh. Nakalusot lang ng 2003. Iwan natin paano nakalusot. Or si Saldico. Kasi ginaya nila yung script ni Saldico eh. Si Saldico, kasama talaga, kongresista, nagiging chairman ng General Appropriation Committee, kasama nila Sandro Marcos, pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos. 3 taon pinakinabangan ng pamilyang Marcos, si Saldico, na isiniwalat ang lahat ng kabalbalan nila. Sige nga, sino paniwalaan ninyo? Si Madriaga, hindi po nagiging opisyal ng gobyerno. Si Madriaga, na talagang kidnapper, convicted, munti ka na mahukumbitay, sana nabitay ka na lang, animal ka. Na ginamit ngayon ng mga Marcoses, ginamit ngayon nila ni Trillanes. O itong si Saldico, naging kongresista, kasama ni Martin Romualdez. Kasama sa mafia sa insertion. May alam sa budget na kumanta. Sige, pag-isipan ho ninyo. Ang tanga ho ninyo kung maniwala kayo sa kidnapper. O ito pa isa. Sinong paniwalaan ho ninyo? O ito. Kasi putang inang mga bubonistang tanganista, mas naniniwala pa sila kay Madriaga kaysa kay Orly Gutisa, anak ng kagwang. Sinong paniwalaan ninyo? Si Orly Gutisa, na ex-marine, na ikwininto lahat ng delivery ng pera kay Tambaluslos kay Saldico, na sinuportahan ni Saldico. O dito kay Madriaga na kidnapper convicted sa kidnapping. Na nagkikwento naman, ginaya po ang script. Gumaya ng script. Ginaya ang sinasabi ni ni Saldico. Di pala script kay Saldico. Script ng Madriaga. Ginaya yung mga sinasabi ni Saldico. Gumawa ng script. Utang ina. Ex-marine o kidnapper, saan kayo maniniwala? Ang tanga po ninyo, pag maniniwala kayo sa kidnapper, na hanggang ngayon nakakulong. Sistensyado na nga noong 1991. O ito, i-play natin konti. Sa mga hindi nakapanood. Ito si Madriaga, convicted noon. June 4, 2022, dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Tapos ng mahigit 10 araw, June 15, 2022. Matagumpay na na-rescue ng PNP AKG ang dalawang kidnap victim, gupang makapuslit. Naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagkaengkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. And part of the group, yung Kidnap for Ransom group, sa Madriaga group, dalawa ang namatay sa kanila. Mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Ayon sa nakalap naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. 1996 pala, sorry, 1991 ha. Noon pa pala itong animal na ito, noon pa talaga mga kidnapper na yan, putang ina, 1996 ha. O, pakinggan natin. At ang nung naksampan din ng kaso na Atty. Harry Roque, kidnapping pa rin, sa business as usual, oh. April 30, 1997,
Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa tatlong akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Our intelligence report, lumalabas po, nakakatipa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sila Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Granados, at Richard Babagay. At Group is also involved in providing VIP security sa some businessmen and some politicians dito sa NCR area at saka Region 4. Pero may pagkakataon umanong ang ibinibigay nilang security ay siya rin umanong ginagamit para dukutin ng taong dapat ay pinoprotektahan nila. Matapos ang isang taong pagtatago, natugtong na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 suspect sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Jaime Patano. Dati raw close in security na magpinsang negosyante ang mga suspect. Pinano raw ni Madriaga na dukutin ang magpinsan at ipatubos sa halagang 100 milyong piso. Puta, dapat to kumbitay na itong hinayupak na to eh. Noong 1996, ganun ang ginagawa. Napalaya noong 2003, umulit muli. Ang kanilang ginagawa talaga, nang bibiktima ng politiko, nang kikidnap. Putang ina tong hayop na to. Oh. Mahalang bituka na ho ito. Ito yung mga taong hindi na dapat pamarisan. Buti, hindi na uli ni Tatay Digong. Nabaon na sana sa hukay ang gagong ito. Okay, so pakinggan po natin si Atty. Harry Roque kasi meron siyang, kasi di ba, yung mga kumakalat sa mainstream media ngayon, puro paninira kay Inday Sara lang eh. Pero ito si Atty. Harry Roque. Pakinggan po natin, may ribat sa dyan patungkol kay Madriaga. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara. Hindi umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga drug lords no, nung huling eleksyon. Well, unang-una po ha. Dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na ang maging leader itong si VP Sara. No? So talagang gagawin po nilang lahat para sa kanya siya. Lahat ng binato sa kanya, para ako din, binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay VP Sara. So hindi po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako, hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi na isang tinatawag na ano tawag doon, yung parang movement na sumuporta nga kay VP Sara, pero ang pagkakalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni VP Sara. Dahil si VP Sara naman po, dati 2 million ang botong nakalap, siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka, dahil 5 million people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si VP Sara, lalo na nung eleksyon, no? Kaya talagang buhay politika po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriaga ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong nakalipas 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, sino ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kaso niyan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po, yan ay nakabilin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan, nasabihin siya ay guilty na. Pero, dumaan po sa proseso naman itong kaso laban kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong, no, sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil sabi ng hukuman the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence dahil ng mga text messages. No? So hanggang doon na po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nais kong ilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay aide, ex-aide ni VP Sara ay kasi kalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara, binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na napawi na. Tapos akong natalo ng eleksyon noong 2022, no? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang ano tawag ito, farm, no? Diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinary security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriaga nito, nanggagaling po sa isang polluted source. Kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuman na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitahin ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Okay, tama po ka dyan. Atty. Harry Roque, tuloy pa. Tapos kilala ninyo si Madriaga. Sa kanyang kaso. Sa katunayan po, unang-una, nag-offer po yan
ginamit ang isang common acquaintance namin ng kundi po ako nagkakapali para 5 milyon sa akin yung mga panahon na yun para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Eh, hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo kung sukulan na ganyan, lalo ako nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman, nagnegosyo, naghanap buhay ng matino. Tanga, ibinabray pa pala si Atty. Harry Roque na hinayupak na kriminal na to. 1996 nahatulan man yan ng hukumbitay, convicted na yan. Putang ina, nabaliktad lang eh. At iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nagbulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko. No? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumadubad na krimen ay magkaroon ng katarungan. Yan naman po dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko ako po yung private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buong buhay ko, private prosecutor. Except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan. Sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako, puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhol sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interest at inapos kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman na hindi pa pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano dinangrab namin ay sinasabi na pineke ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma doon sa kontratang yon. Nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya na sinabi, dinismiss naman po ng DARAP yung kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber, kaya naman namin nabuking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yun ay nagpanggap na biktima kasi officially nagpanggap siya na biktima, pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yun, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala ni Madriaga. So ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So ano ngayon ang ginagawa ng Madriaga to? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyo malungkot, napaka-advanced na po ng kaso yan. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 12 ang naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po ay magre-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis yung panahon na yun, talagang sa pinapresentahan, pinakamalalakas ng mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang, no? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas ay gaya ng judge namin, no? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nag-desisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwede mag-bail, no? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si VP Sara, kapalitan ipa-dismiss yung kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. Dalawa, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ng kidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po nagkaroon po ng bypass so yung dun sa pagbabayad ng ransom ay nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan at isang pulis. Naku, nakakaawa po yung mga batang bata, no? Na pulis na taga Mountain Province, kung hindi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no? So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Tuloy lang natin konti. Mas magandang impormasyon no ito. Bakit naman ganitong karumaduman ng kriminal neto? Bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang ng mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso, sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya, wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, baka nga po at some point bumigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na naman krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, nakonvict po itong Madriaga ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon na yun, mayroong automatic death penalty, ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuma na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan, no? Kaya sila ay naabsulto. Pero nakulong na po yan, nakonvict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po ay nagka-refund din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingan siya ng 50 million di umano para wag ibulgar ang impormasyon na nalalaman niya di umano laban kay Chavit Singson, no? Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din ng extortion case, no? Hindi ko na po alam kung ano nangyari dyan sa kaso niyan. So yan po ang karakter na ngayon ay nagpipresenta na VP Sara na di umano ay tumanggap ng pera para kay VP Sara.
take note po, no, sa kanyang sinumpang salaysay, wala naman po siyang sinabi na diretso niyang binigay kahit anong pera kay VP Sara. Ang sinasabi lang niya, yung isang beses binigay niya doon sa isang naging aide ni Inday Sara na pinasisinungalingan naman ng aide, at isang beses sa kotse daw, nagpalitan at kinuha yung kotse. No? Pero alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan ay dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay nakonvict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavez Singson ng extortion, bakit naman yan paniniwalaan? Isa pang bagay po ha, paano siya nakagawa ng isang sinumpaang salaysay sa loob ng kulungan? Alam nyo, pangalawang beses na niya ginawa yan. Kasi doon sa kabahagi ng depensa niya, ay siya ay gumawa ng sinumpaang salaysay na sinumpaan ng isang piskal habang siya ay nasa loob na ng kulungan. Alam nyo, kung hindi lang ako talaga hindi mahilig mga personal, no? Ako naman talaga ay nakatutok lamang para sa pagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng krimen, dapat pinuruhan ko rin yung piskal. Kasi yung piskal na yun, hindi naman siya aside doon sa lugar kung nasaan yung kulungan, siya yung piskal lang. Abay pumasok ng kulungan para bigyan ng panunumpa itong si Madriaga. Putangin na, malinaw dyan. Pumasok sila dilima at nanumpa kasamang piskal, kasamang abogado. Mga may kinalaman pa rin po pagdating sa pulbos ang gumawa ho ng kabalbalan at kasinungalingan dito ni Madriaga. Talagang tama dito si Atty. Harry Roque. Kapalit nito kalayaan sa kidnapper na ito. Gobyernong Marcos may pakana nito. Bahala na lang ang taong bayan maghusga sa mga paninira kay Inday Sara dito.